Eto mga sir, may dinala sa atin na motor. Galing pa ng Leyte ito mga sir. Bali, binok na lang. Bok to bok. Sakay dito. Baba muna natin. At nasa akin naman na yung contact number ni sir. Leyte pa to. Dinala nung 18, kaso close kami ng 18. Saktong-sakto kasi dun sa Christmas party namin, kaya inuwi ito ulit sa sa Antipolo. Okay, baba natin. At ibibigay natin yung pinakabis na trabaho natin dito kasi malayo yung pinanggalingan nito. Side stands. Yeah. Huwag sa gulong ba sa gilid ka? Sa cranky. Pagtulungan nyo lang. Ayun. Yung mga customer na yung nagbuhat. Kasi hindi ako pwede magbuhat. May bakal ako sa kamay. Tapos susi, andyan yung susi. Sariwa pa yung motor. Kasi wala daw trusted na manggagawa daw sa kanila. Kaya kahit daw malayo, dito niya pinadala. Maandar kaso palyado. So pagka palyado, andyan na yung tukod yung valvula, andyan na yung fuel pump, or yung driver to. Yan, lagay mo to. Yan lang naman yung concern ni sir, maandar. Yung palyado lang talaga. Hindi niya kasi magamit ng maayos. Yan, lagay mo natin sa gilid. Mamaya natin gawin mga sir. I-check. Yan, mamatay-matay. Yan, lagay mo dyan. Sige, mamaya. Check natin mamaya yan. Eto na mga sir, ma-check na natin yung galing Leyte. Totally, nakausap mo to si sir sa through chat. Tapos through phone call. Yan, tapos yala mo. Papuntang yata dito. Sige. Check na natin. Kunin mo yung susi niya. Yan, para mabigyan natin ng feedback si sir kung ano yung problema ng kanyang unit. Napadayo pa si sir. Hoy! Sige, ingat. Yan, mapapansin niyo yung kanyang tunugan. Yan. Hirap. At tapos patay. Yan. Yan yung concern ni sir. Tapos kilometer ng kanyang tinatakbo 9,479. Sariwa. Okay, dito na tayo magpunta sa kanyang upuan. Check na natin yung mga dapat natin i-check kasi wala naman siyang check engine, maandar naman unit. Ang issue lang ni sir sa motor niya ay palyado. Kaya magsisimula tayo sa fuel pump, pero tatanggalin pa natin yung upuan. After ng fuel pump, andyan yung spark plug cap, pati valve clearance, i-check din natin yan. Air cleaner, isa rin i-check natin para makita natin. Hindi naman tayo magwawalwal ng harness dito kasi wala naman check engine. At sa base naman dun sa kilometer na 9,000 pa lang, malabo na ubido ang kanyang wire. Ito na yung kon mo sir, motor mo. Troubleshoot na natin. Di kita kaagad mapigyan ng feedback kasi ng medyo may nauna pa sa motor mo. Sample na yan. Yan. Meron pa sa labas. Yung dalawang motor na naunang ginagawa ay natapos na rin. Kaya ito, check natin. Sisimula tayo dito hanggang doon sa spark plug, hanggang sa spark plug cap. Yan yung mga pupuntirihin muna natin. Hindi muna tayo magpupuntiriya sa makina kasi hindi ko naman totally nakikitaan ng may problema ito sa makina kasi okay naman yung kanya acceleration. Mamal lang talaga, mamatay. Yan, pagkabukas ng kanyang U-box,
Ayan, sariwa. Okay, ito muna yung una natin i-test. Kunin mo yung ano, yung pang pressure test. Ayun, ayan, ito muna, unahin natin. Tapos, napaka-importanting meron kayo nito mga sir, ha? Kasi dyan nyo makikita. Ayan, susunod natin, susunod ito. Bago lang kasi yung aking assistant dahil yung mga kasama ko ay nagsibakasyon na, pumunta ng ano, ibang bansa. Okay, try natin i-on. Yan, naka-on na siya. Try mo i-on ulit kasi yun mo, ako na nga. Okay, pumapalo naman siya ng 40 to 41. Ibig sabihin lang yan, goods itong kanyang fuel pump. Yan, goods yan. Malakas yung buga. Pero pag bumagsak ng 30 to 20, ibig sabihin palitin. Yun ang dahilan ng isang palyado. Pero hindi ko nakikita ng may problema to. Kaya goods to, hindi natin gagalawin to. Sunod naman natin yung kanyang spark plug. Tanggalin natin to. Okay, binalikan natin yung kanyang fuel hose. Tanggalin naman natin to. Tapos kuryente. Yung check natin. Tanggalin natin yung spark plug. Okay, tinatanggalan natin yung kanyang spark plug. Check muna natin. After natin ma-check yan at malakas naman, mag-try tayo na magpalit ng spark plug at ganun pa rin, doon na tayo papasok sa timing. Pati valve clearance. Check din natin yan. Kanyang spark plug. Mukhang yung spark plug nya. Mukhang hindi magandang ang kanyang sunog. Ayan o. Itim. Ayun o. Carbon. Din. Oo. Hindi ko na makakasunog yan. Okay, mag-try tayo. Hindi, tanggalin mo muna. Yung gas? Kuha ka ng ibang ano. Ibang kuha. Tanggalin mo natin yung langis ng mga sira. Baka napanisan. Kasi iba yung sunog doon. Yan, ito mga sira. Kuha na siya ng gasolina. Kasi feeling ko parang napanis na rin yung gas niya. At ito yung kanyang spark plug. Yan, sobrang itim. Ngayon ay isusuksok ko sa kanyang spark plug cap. I-check ko siya ngayon kung malakas ba yung daloy ng kuryente na ito. Ayan, yan yung spark plug niya. Tapos ipo-start ko siya ngayon. Dito, tipansinin. Ito, hanap natin yung pisto. Doon na sa baba. Oops, no. Okay, pas naman. Ipostat mo ito kung malakas. At check ko yung sige. Nagulat pa ako Okay. Okay, binala ko tong daliri ko doon. At malakas na may presyon. Kasi tumutunog. At ngayon, check ko ngayon yung kanyang timing. Bubuksan ko to. Tapos check ko rin yung kanyang valve clearance. Pero yung spark plug, papalitan ko siya ng bago. Eto na mga sir, tinanggal ko na yung cover. Chinek ko rin yung kanyang valve clearance. Kasi isa rin yan sa mga dapat natin i-check. At isusunod kong i-check dyan kung tama ba yung kanyang top dead center. Mula magneto, mula dito. Papansin nyo yung kanyang makina, sariwa. Pero marami na rin yatang kumalkal nito mga sir. Kasi halatado naman. Wala na yung dito. Tapos iba na rin yung adjust dito. Wala na sa align. Tapos yung dito naman, yung mga ganito ay bubuksan-buksan na. Tapos pansin ko rin dito mga sir, kinalas na rin itong kanyang cylinder head. Paano ko nasabi? Kung mapapansin nyo yung gasket na yan, yan, susum ko yan, pansin nyo yung gasket na yan, sa head ito, sa baba naman yung black, ayan, meron na siyang sealant na dapat hindi na dapat yan sinisilan kasi nga bago pa lang yung unit.
Kung siguro hindi ko lang alam kung ano yung naging problema nito, kung nag-overheat ba, ganun, nanikip ba yung kanyang piston ring doon sa piston. Kasi merong, nung nasa Honda kasi ako mga sir, meron akong isang customer din na stock naman lahat, kaso nag-pipe siya, naka-pipe siya, tapos siguro bago lang yung motor, binit ng binit nasobran sa ano, sa high RPM, nanikit ngayon yung kanyang piston. Baka isa rin sa siguro kaya kinalas. Ito yung mahirap din mga sir sa mag troubleshoot ng nagalaw na ng iba, kasi hindi mo na alam yung mangyayari o yung nangyari. Kaya ito, binibasic tip ko muna siya kung kailangan ko bang kalasin tong ulo yung makina, kasi number 1 na kasi para sa akin mga sir, yung gasket na tinutukoy ko doon na nilagyan ng gasket ng sealant, isa na yon, maling-mali na yon, hindi na obra para sa akin yon. Lalo ito taga Leyte pa si sir, kapag once na naayos ko nang hindi ko pinapalitan yan, may posibilidad na overheat naman yung kalaban nito. Pero chinecheck ko muna para alam ko yung mangyayari, kung ano yung susunod kong gagawin para isang kalasan ako. Pero para sa akin, kailangan kong palitan yan. Taga Leyte pa naman si sir. Siyempre, lahat, sinabi ko nga kanina, lahat ng pwede kong gawin dito, itulong kay sir dahil nga malayo, gagawin ko yan mga sir. Tulad niya, yung gasket, matik po yan, kailangan natin yung palitan yan para makita na rin natin kung niremedyoan lang ba yung piston ring nito, kung galing ba sa pagka overheat, gano'n. Hindi ko rin masabi kasi di naman nabanggit ni sir, pero ang sabi ni sir, marami na raw ang sumubok nito kasi sa kuryente malakas naman. Pinakita ko rin yung sa pagka spark ng spark plug, malakas. Sa gasolina, malakas. Pero yung spark plug niya, itim. Ibig sabihin, parang lean masyado. Di kaya, parang isang piston rin ang gumagana o wala sa timing. O di kaya, pati itong kanyang valvula ay wala na sa parang singaw, gano'n. Kaya chinecheck ko muna to para isang kalasa. Para isang pisa yung hahanapin ko. Yan, ito mga sir, binubuksan na natin para makita natin yung piston, saka kung singaw ba yung intake saka exhaust na valve. Kasi layo ng pinanggalingan pa nito at yung gasket sa gitna ay nilagyan ng sealant, kaya obligadong kailangan natin itong ulitin dahil taga Leyte pa may-ari nito. Hindi rin pwedeng ganyan lang maayos natin yung motor niya, kaso nga lang after ng mga ilang months, kalaban naman niya overheating dahil dun sa gasket sa head, mag-overheating yan. Kaya buksan muna natin to. Ayan o. Pansin nyo yung gasket nya. Yan, napakapangit po yan. Sige, tanggalin mo. Maaring bumara yan dun sa radiator or sa mga pinakamalit-lit na butas. Ayan o. Kaya hindi maganda yan. Tapos pangit yung sunog sa ibabaw. Check mo yung i-relax mo yung kanyang cams, tapos lagyan mo ng gas. Ayan, makikita nyo pa lang yan mga sir, sa gasket. Kaya nagdesisyon na lang ako na palitan na lang yung gasket na yan, kaysa naman napapayagan ko yan na magagawa nga yung unit, kaso nga lang kapalit naman ng mga ilang buwan, overheating na naman. Ha? Wala? Sige, dito sa piston. Yan, wala namang singaw yung kanyang valve. Dito.
gas. Original naman yung pisa. Okay, wala nang problema. Buti hindi nasira. Yung piston, di ba nag-stack up yung piston ring? Okay, goods naman. Iaayos lang natin yung gap ng piston ring. Tapos kuwan lang natin to. Ita-timing din kasi mali yung timing niya. Ha? Tapos sira pa yung stud. Okay, linisan mo na lang muna yan. Lilinisan muna natin ha. Tatanggalin muna natin yung mga gasket na nilagay dun sa sa head. Para hindi mag-overheat yan. Yan, nirepacing na natin yung kanyang block. Yung head naman. Pero check natin yung kanyang mga rocker arm. Yan, nagasa natin yung kanyang mga pisa sa head. At ito naman na yung block. Yan, finish na siya oh. Tapos yung bagong gasket, yan. Ito yung bagong gasket natin. Hindi natin lalagyan ng sealant kasi bago naman to. Hindi natin kailangan mag-apply pa ng sealant kasi useless lang. Pupunta lang yun sa radiator. Alam niyo naman yung divider ng radiator natin mga sir. Yung mga row niyan ay maliliit yung butas. Tsaka ano na yun, pasira lang yun sa water pump yung gasket kapag natanggal sa katagalan. Babara yun, pati yung sa thermostat. Iipit yun dun. Magugulat ka na lang, ba't kaya ayaw na umiinit yung kuwan mo, mga hose. Yun pala, barado na dahil bumara na yung sa sealant. Kaya kapitan natin to. Original yung gasket natin mga sir. Yung valve seal naman, nakita ko naman yung valve seal niya ay bago naman. Original din naman. Kaya hindi natin papalitan yan. Yung gasket lang. Tapos timing. Sige, kabit muna natin. Kaya ito mga sir, ikabit na rin natin yung kanyang or naka-symbol na yung head to block. Yan, goods naman na ito. Babalik na lang natin yung kanyang muffler para malagyan natin ng kulan at mapaandar. Syempre, i-reset muna natin yan. Yan, wala nang yung spark plug pala, palitan mo yan. Yung spark plug pala, papalitan din natin yan. Kasi iba na yung sunog nya. Alam mo lang. Yan, pansin nyo yung andar nya ngayon mga sir. Malayo na dun sa unang-una. Tapos dinayagnos na rin natin, nireset rin natin. Yan, baba natin yung meron niya kasi masyadong mataas. Dati kasi kahit anong gawin mong pihit yan dito, hindi mo talaga yan i-adjust. Yan, kita mo. Patayin natin. Okay. Tapos ngayon, gagawin natin, paandarin natin. Tataas yan, tapos magno-normal. At syempre kailangan natin galawin yung sa TPS dahil mga pinagdagalaw din kasi yan. Sa pinaka-importante yung sa throttle body, huwag nyo nang gagalawin yan. Okay, ulan. Ayan, balik to standard na. Pero bago natin to ipadala, syempre kailangan itong obserbahan kasi malayo yung pinanggalingan nito. Ayan, smooth na uli. Standard na minor nito mga sir, 1,500 plus 200. Maglalaro na sa 1.5, 1.6, 1.7 ganyan. Tapos hindi siya palyado.
Sige. Check niyo yung langis niya. Baka, ha? Bago. Sige. Okay, balik na lahat-lahat yan. Tapos painitin natin para makita natin kung mayroon linkage or may leak ng coolant or langis. Yan, binabalik na natin yung kanyang upuan kasi goods na sa mga sir. At saka yung under niya pino na rin. Nalayo na doon sa unang-una. Siyempre check niyo yung ano. Kaya napaka-importante pa rin na nare-reset yung motor kapag kinakalas. Lalo kung ilang beses nang kinakalas tapos hindi nare-reset. Yan, hindi maganda yan sa motor. Aro mo rin. Sa mo iyon. Sa mo iyon. Patay mo ulit. Iyon mo. Isa pa. Yan, ganoon ang ginawa namin mga sir. Kaya ganoon yung ginawa ko para makita nyo na yung unit yan ay goods na. So unang start, tataas, tapos kakalma. Yan po yung standard nyan. 9,000 pa lang oh. Okay, goods na to. Okay, goods mo na. At wala na naman din leak yan. Goods naman din. Kaya sabi kong pwede nyo na mauiwi yan.